Minahal mo siya ng buong buo pero ikaw pa rin ang naiwan. Pamilyar ba sa'yo yan, kaibigan? Ilang gabi mo na bang ginugol sa pagtitig sa screen ng cellphone mo, hinihintay ang isang reply na hindi na darating? Ilang beses mo na bang binasa ang huling chat niya, hinahanap ang clue kung bakit unti-unti siyang lumalayo? Ilang umaga ka na bang gumising na parang may bumabagabag sa dibdib mo? Hindi mo alam kung ano, basta alam mong masakit? Hayaan mo akong magkwento sa'yo ngayon. Hindi ito kwento ng isang taong nakabawi ng nawala. Kwento ito ng isang lalaki na natutunan kung paano ibalik sa sarili niya ang kanyang dignidad at sa proseso, natuklasan niya ang isang katotohanan na alam na ng mga Stoic philosopher 2,000 taon na ang nakakaraan. Kung ikaw ngayon ang lalaking naghahabol, naghihintay, nagmamakaawa ng tahimik, pakinggan mo ako. Hindi ako magbibigay sa'yo ng tricks. Hindi ko sasabihin sa'yo kung paano mo siya pababalikin. Pero ituturo ko sa'yo ang isang bagay na mas mahalaga. Kung paano mo ibabalik ang sarili mo sa sarili mo. May kaibigan akong si Marco, 32, engineer, matalino, mabait. Ang klase ng lalaki na sasabihin ng mga nanay, ito ang dapat mong piliin, anak. Pero noong nakausap ko siya isang gabi sa isang maliit na karinderya sa Cubao, parang ibang tao na siya. Yumayat. May eye bag. Ang kamay niya, nanginginig habang hinahawakan ang baso ng kape. Pre, sabi niya. Isang buwan na siyang hindi nagre-reply ng maayos. Pero hinahabol ko pa rin siya. Araw-araw akong nagme-message. Minsan magandang umaga lang. Minsan question kung kumain na ba siya. Tinitignan ko yung last scene niya. Iniisip ko kung sino kasama niya. Pre, parang nasisiraan na ako ng ulo. Tumango ako. Hindi ako nagsalita kaagad. Dahil alam ko yung pakiramdam na yon. Kapag ang pag-ibig mo ay naging parang utang na hindi mo mabayaran, at ito ang problema, kaibigan. Karamihan sa atin kapag nararamdaman nating umaalis ang isang tao, lalo nating hinihigpitan ang hawak. Parang buhangin sa kamay. Habang pinipiga mo, mas mabilis itong tumatakas. Hinahabol mo siya. Pinapanindigan mo na love is a fight. Sabi mo sa sarili mo, kung mahal mo, lalabanan mo. Pero hindi mo namamalayan na sa bawat habol mo, sa bawat double text, sa bawat unanswered good morning po, unti-unti mong ibinibigay ang sarili mong halaga sa kamay ng isang tao na ayaw na hawakan ito. At habang ginagawa mo yan, may dalawang masakit na nangyayari ng sabay-sabay. Una, lalo siyang lumalayo. Dahil walang taong nakakaramdam ng pagmamahal kapag ang pagmamahal na yon ay galing sa isang taong desperado. Ang desperasyon ay hindi pag-ibig. Ang desperasyon ay takot. At ang takot, kaibigan, ay hindi kailanman naging dahilan para mahalin ka ng iba. Pangalawa, at ito ang mas masakit, nawawala ka sa sarili mo. Hindi mo na alam kung sino ka kapag wala siya. Hindi ka na nakakatulog ng maayos. Hindi ka na productive sa trabaho. Ang mga hilig mong gawain, basketball, gym, gitara, kahit yung simpleng paglalakad sa park, naging walang lasa lahat. Dahil ang buong mundo mo ay umiikot na lang sa isang katanungan, ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Pero teka, kaibigan, tignan natin kung gaano talaga kalalim yung butas na hinuhukay mo para sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo ngayon at maging tapat ka. Kapag tinitignan mo ang phone mo bawat 5 minuto, anong nararamdaman mo kapag walang notification? Hindi ba parang may bumabagsak sa loob mo? Para kang batang nangangako sa Diyos na magiging mabait kung sasagutin lang siya. Kapag nakakakita ka ng post niya sa social media, kasama ang mga kaibigan niya, ngumingiti, parang masaya, anong nangyayari sa'yo? Hindi ba parang may sumasaksak sa dibdib mo? Tapos titingnan mo yung sarili mong reflection sa salamin at iisipin, bakit hindi siya ganyan kasaya kapag kasama ako? Kapag may dumadaan na lalaki sa comment section niya, anong unang reaksyon mo? Pananaghili, takot, galit. Mga emosyon na hindi mo dapat dalhin para sa isang taong, sa katotohanan, ay hindi ka naman pinipili ng buo. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit na bahagi nito? Habang naghahabol ka, may ibang taong nakatingin sa'yo, pero hindi mo siya nakikita. Maaring kaibigan na lagi kang inaaya pero lagi mong tinatanggihan dahil naghihintay ka sa text niya. Maaring pamilya na nag-aalala sa'yo. Maaring oportunidad sa trabaho na hindi mo nakikita dahil lutang ka. Maaring ang sarili mong kahapon, yung lalaking dating may sariling mundo,
sariling pangarap, sariling halakhak. Sinabi ni Marcus Aurelius, isang Roman emperor at Stoic philosopher, hindi ka na lang nabubuhay. May taong tinatanggap mo na bawiin nila ang oras mo at ang sarili mo at pinapayagan mong sila ang magdesisyon kung sulit ka pa ba o hindi. Iyan ang nangyayari sa iyo, kaibigan. Binigay mo sa kanya ang susi ng dignidad mo. Binigay mo sa kanya ang remote control ng emosyon mo. At ngayon, kapag hindi siya nagre-reply, ikaw ay namamatay ng konti-konti. Kapag nag-react siya sa story mo, ikaw ay nabubuhay. Kapag nakita mong online siya pero hindi ka pinansin, ikaw ay nasisira. Hindi ito pag-ibig, kaibigan. Ito ay pagkaalipin sa damdamin. At mas malala pa, habang ginagawa mo ito, isang katotohanan ang sinusubukan mong itago sa sarili mo. Kung kailangan mong habulin ang isang tao para mahalin ka, hindi yon pag-ibig. Yon ay limos. At ang limos, kahit gaano pa karami, ay hindi kailanman magiging respeto. Kaya ngayon, kaibigan, dalhin kita sa isang ibang daan. Sinabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher na isinilang bilang alipin, pero naging isa sa mga pinakaiginagalang na pantas sa kasaysayan. May mga bagay na nasa kontrol natin at may mga bagay na hindi. Ang kalayaan ay nagsisimula kapag natutunan nating kilalanin ang pagkakaiba. Ang damdamin ng ibang tao, hindi mo kontrol. Ang desisyon niya kung mahalin ka pa o hindi mo kontrol. Kung mamimiss ka niya o hindi mo kontrol. Pero ang sarili mo, ang oras mo, ang dignidad mo, ang pagunlad mo, kontrol mo lahat yan. At ito ang stoic na katotohanan na kailangan mong maintindihan. Hindi ka mamimiss ng isang taong alam niyang available ka palagi. Hindi ka magiging mahalaga sa isang taong alam niyang hindi ka aalis. Ang halaga ng isang bagay ay madalas na nasusukat sa kawalan nito, hindi sa presensya nito. Pero teka, at ito ang importante, hindi ito tungkol sa paglalaro o pagiging manipulative. Ang Stoicism ay hindi nagtuturo ng manipulasyon. Ang Stoicism ay nagtuturo ng tunay na pag-detach, at may malaking pagkakaiba ang dalawa. Ang manipulation ay, hindi ako magre-reply para mag-alala siya. Ang Stoicism ay, hindi ako magre-reply dahil binabalik ko sa sarili ko ang oras at lakas na sinasayang ko sa isang taong hindi pinipili akong buo. Kita mo ang pinagkaiba? Ang una, gawa pa rin para sa kanya. Ang pangalawa, gawa para sa iyo. Kaya ito ang aktwal na gagawin mo, kaibigan. Hindi para mamimiss ka niya, kundi para maibalik mo ang sarili mo sa sarili mo. Una, itigil mo ang paghabol. Hindi sa galit, hindi sa pagmamataas, kundi sa pag-unawa na ang isang taong nais kang piliin ay pipiliin ka kahit hindi mo siya hilain. At ang isang taong ayaw kang piliin ay hindi pipiliin kahit ilang ulit mo pa siyang habulin, kaya tigilan mo na. Hindi para magalit siya, hindi para mag-react siya, para makahinga ka. Pangalawa, bumalik ka sa sarili mo. Ano ang mga bagay na naiwan mong gawin nung naghabol ka? Yung gym na hindi mo na pinupuntahan? Yung gitara na nakatambak sa kwarto? Yung mga kaibigan na hindi mo na sinasagot? Yung trabaho na hindi mo na pinapansin? Bumalik ka. Hindi bukas. Hindi sa Lunes. Ngayon. Sa araw na ito, sabi ni Seneca, isa pang Stoic philosopher, habang naghihintay tayo na mabuhay, ang buhay ay lumilipas. Ilang araw, linggo, buwan na ang nilipas ng buhay mo habang naghihintay ka sa isang reply. Pangatlo, palitan mo ang katanungan. Tigilan mo na ang pagtatanong ng, bakit niya ako iniwan? O anong nagawa kong mali? Mga walang katapusang katanungan yan. Sa halip, tanungin mo ito. Sino ako kapag wala siya? At sino ang gusto kong maging? Yan ang tanong na pagbabago ng buhay mo. Pang-apat, tanggapin mo ang sakit. Hindi ang pagiging stoic ay walang nararamdaman. Mali ang impression na yon. Ang pagiging stoic ay nararamdaman mo lahat, pero hindi ka kontrolado ng mga yon. Iiyak ka kung kailangan. Magluksa ka. Aminin mo sa sarili mo na masakit. Pero pagkatapos, bumangon ka. Panglima, at ito ang pinakamahalaga, magtrabaho ka sa pagiging lalaki na hindi mo kailangang habulin ng sinuman. Hindi para sa kanya, para sa iyo. Para sa susunod na taong magmamahal sa iyo ng buo. Para sa anak mo na maaaring tatawag sa iyo, tatay balang araw. Para sa lalaking nakatingin sa iyo sa salamin tuwing umaga.
At alam mo ba ang nakakatuwa, kaibigan? Kapag ginawa mo ang lahat ng to, kapag tunay mong binalik ang sarili mo sa sarili mo, may dalawang pwedeng mangyari. Maaaring babalik siya, maaaring hindi. Pero ito ang dapat mong maintindihan, hindi na mahalaga ang sagot. Dahil sa puntong yon, hindi mo na siya kailangan para maging buo. Mamimiss ka man niya o hindi, kumpleto ka na. At iyon ang tunay na kalayaan. Si Marco, yung kaibigan kong sinabi ko sa simula, 6 na buwan ang lumipas, hindi siya bumalik sa ex niya. Pero alam mo kung anong nangyari? Bumalik siya sa sarili niya. Tumaba ulit, nag-gym ulit, nag-promote sa trabaho. May bagong hilig, photography. At isang araw sa isang exhibit, may nakilala siyang babae na, sa unang tingin pa lang, alam niyang ibang-iba sa nakaraan. Ang pinakamagandang bahagi, hindi siya naghabol. Dahil hindi na niya kailangan. Kaibigan, kung naabot mo ang puntong ito ng kwento, alam ko, may sinasabi sa iyo ang puso mo na totoo ang mga sinabi ko. Maaring may cellphone ka ngayon sa kamay mo. Maaring gusto mong mag-message sa kanya muli. Huwag mo munang gawin. Sa halip, ito ang gagawin mo. Ngayong gabi, isulat mo sa papel ang 3 bagay. Una, anong klaseng lalaki ako bago siya pumasok sa buhay ko? Pangalawa, anong mga bagay ang ipinagpaliban ko habang naghahabol sa kanya? Pangatlo, anong isang bagay ang gagawin ko bukas para bumalik ako sa sarili ko, tapos matulog ka? At bukas, gawin mo yung isang bagay na isinulat mo. Hindi gawa-gawa. Hindi sukatan. Isang bagay lang na para sa sarili mo. At kung ang video na ito ay umabot sa puso mo, kung pakiramdam mo may iba pang lalaki dyan na kailangan ding marinig ito, i-share mo. May kaibigan ka bang naghihirap ng tahimik? May kapatid ka bang sira ang loob? Ipadala mo sa kanya. Maaaring ito ang katanungan na hindi nila masagot mag-isa. At kung gusto mong tuluyang matutunan ang stoic na pananaw sa pag-ibig, sa buhay sa pagiging lalaki, isubscribe mo ang channel na ito. Bawat linggo may bagong kwento, bagong aral, bagong paalala na hindi ka nag-iisa at pwede kang magbago. Tandaan mo, kaibigan, hindi ka mamimiss ng isang taong alam niyang habol mo siya. Pero mas mahalaga pa rito, kapag tunay mong kilala ang halaga mo, hindi mo na kailangang mamimiss ka niya. Dahil ikaw mismo, hindi mo na kailangang habulin pa. Buo ka na. Hanggang sa susunod na kwento, mabuhay ka hindi para sa pagbalik niya kundi para sa pagbabalik mo sa sarili mo. Salamat sa panonood.